Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, ito po yung ating mga pag-uusapan. Yan, bibigyan po natin yan ng mga reaksyon. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga mga kababayan, simulan po natin dito sa isang video na kung saan si Speaker Martin Romualdez ang number 1. Sabi dito sa caption, ang number 1 na suspect sa pagkawala ng pondo ng flood control project ay siyang mag-iimbestiga or mag-investigate sa nasabing anomalya. Pakinggan po natin to mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Investigate ghost projects, bloated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. Kaya itong kampanya na ito against corruption na sinasabi, huwag kayong magugulat. Bakit naman? After audit ng DPWH, ang mga unang tatamaan ng supposed campaign ito against corruption ay yung mga congressman o di kaya ay mga local officials na parang nanlalamig na sa Malacanang. This is going to be, in my view, a perfect picture of weaponization again of the government to control public officials and to exact support para makuha ang suporta ng mga namumuno sa ating pamahalaan. So yan mga kababayan, ma-weaponize, sabi dito ni Sir, ma-weaponize itong pag-iimbestiga ng flood control project para makakuha ng suporta ang gobyerno dito po sa mga opisyal ng ating pamahalaan mga kababayan, di ba? Kasi nga, di ba, sabi nga sino bang mga contractors? Sino po ba ang nagbabudget? Ang nagbabudget, itong mga congressman. Ang mga contractors, congressman pa rin. Ngayon, kung gusto mong wag kang maimbestigahan, isa lang ang dapat mong gawin. Di ba? Wag ka nang, wag mo nang kalabanin pa yung mga pagdedesisyon ng administrasyong ito, ng pagdedesisyon ni Tambaluslos. Okay? Para hindi ka maimbestigahan. Especially the president, wag ka nang bumatikos pa sa gobyerno. Kung ikaw man ay isang public official, di ba? Wag na. Go with the flow ka na lang kung ikaw ay isang contractor, ikaw ay congressman, di ba? Ibig sabihin nito mga kababayan, talagang panggigipit ito, kung baga, di ba? Gigipitin nila. Sa bagay, mas maganda lang gipitin ito. Para ngayon pa lang ay maputol lang ang kanilang hindi magandang ginagawa. Diba? Pero ang problema lang dito, gaya nga ng sabi ni Sir, ma-weaponize itong prosesong ito para naman kontrolin yung House of Representatives or yung buong may hawak lahat ng may project ng flood control project, di ba? Ma-weaponize to control them, di ba? Para makakuha ng suporta itong si Tambaluslos. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si Tito Soto mga karibin natin. Sabi po dito, eto. Sabi po dito mga kababayan, Tito Soto, Supreme Court Justice Leonen, posibleng hindi umano pamilyar sa rules ng Kongreso ayon kay Soto. Sinabing unfamiliar si Supreme Court Justice Leonen sa rules ng Kongreso. Naniniwala si Senator Tito Soto na hindi isang abogado, na hindi umano pamilyar. Hindi siya abogado pero hindi umano pamilyar si Supreme Court Justice Marvic Leonen sa rules ng Kongreso. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Isa pong artista na naging senador ngayon ay pinararatangan ang isang
veteranong Supreme Court Justice na hindi alam ang rules ng Kongreso. 'Di ba, mga kababayan? Si Soto lang po ang nakakagawa niyan, mga kababayan, na ano po, mas matalino kaya at saka itong isipin mo, Soto, hindi lang si Supreme Court Justice Leonen ang nagdesisyon, di ba? Silang lahat, ibig bang sabihin silang lahat ay hindi pamilyar? Di ba? Yung 13 justices natin, sila po, mga kababayan, ang nagdesisyon, nag-decide na ganun ang maging ruling ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ibig bang sabihin, Tito Soto, mas magaling ka pa sa 13 Supreme Court Justices natin? Yung 13 Supreme Court Justices natin, hindi alam, ni isa sa kanila walang alam about sa sinasabi mong rules ng Kongreso. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan kay Soto, mga kaubayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ang iba pang balita. At eto naman si Dilima, mga kababayan. Si Dilima naman po ang pag-usapan natin. Eto po ang kanyang statement, mga karibin natin. Okay? Sabi naman po dito ni Dilima, we can initiate or any interested party can initiate impeachment process against these justices themselves. Aba, gusto pang i-impeach ni Dilima itong ating mga justices, di ba? Pwede kayang ito lang, mga kaubayan. Bigla ko lang naisip kasi napakarami po nilang nagsasalita ngayon at against po sila sa naging ruling na yan. Pwede bang i-contempt ang mga ito? Ipatawag sa Supreme Court at doon sila magsalita ng ganyan, kasi baka matatapang lang ito, mga kaubayan, kasi hindi pa nila nakakaharap yung 13 justices natin. Ibiruin mo, sabi po dito ni Dilima, mga mahistrado naman ang i-impeach. Ibig sabihin yung 13 Supreme Court Justices natin, mga kaubayan, ay ipapa-impeach. Nagbabala si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima sa oportunidad, sa posibilidad na maharap din sa impeachment complaint ang mga mahistrado ng Korte Suprema. Pinagbantaan pa ni de Lima no? Pwede kayang i-contempt itong si de Lima, mga kaubayan, or ano bang dapat natin ditong gawin? Kasuhan na rin ng indirect contempt, di ba? Yung kaso rin ni Percy Lapid ay Percy Sindanya. Ayon kay Dilima, pwede silang maghain ng reklamo laban sa mga maestrado dahil sa pagharang ng Supreme Court sa impeachment complaint na inihain ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Babala ng mambabatas, posible raw mauwi sa constitutional crisis ang paghihimasok ng Korte Suprema sa kapangyarihan ng Kamara. Nako. Bakit yung mga 19 or 20 na senators pabor doon sa ruling ng Supreme Court para hindi na nga magkaroon ng constitutional crisis? At saka isa pa, mga kaubayan, no? Kung tama po ang proseso na inyong ginawa, well, anyway, hindi ka naman kasama doon sa gumawa, Dilima, di ba? Pero kung tama ang prosesong ginawa ng mga kasamahan mo, no, di ba, ng 19th Congress, sana hindi na nasilip ng Supreme Court. Ibig bang sabihin, kahit unconstitutional yung ginagawa ninyo, as long as makuha nyo lang yung gusto ninyo, okay lang yon? Kahit labag sa batas, ang inyong gagawin, pag makuha nyo lang yung kagustuhan ninyo, okay lang. Ganyan palang patakaran, kaya pala walang napupuntahan, walang napatutunguhan ng ating bansa. Kasi kung ano ang gusto ninyo, yun lang ang pwedeng mangyari. Wala nang iba. Nako po, delikado pala mga taong ito, mga kaubayan. Kung dito pa nga lang ipinapakita na nila kung gaano sila kamakapangyarihan
Kahit Supreme Court ay gusto nilang kalabanin, makuha lang ang kanilang kagustuhan. Nako po. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? At eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Patungkol naman po ito dito kaya ito talaga si Chua, no? Medyo trending ngayon si Chua mga kaubayan, no? Yan po, si Chua. Sabi naman po dito ni Chua mga kaubayan, Chua hindi pumabor sa paglipat ng flood control sa LGU. Kapag gumawa, sabi niya po dito, kapag gumawa ka po niyan, dapat po niyan interconnecting sa mga city. Baka mamaya pag hindi national government ang mag-implement niyan, magkakaroon din tayo ng problema kasi maaaring maganda yung programa ng City of Manila. Paano naman yung mga karatig lungsod niya kung hindi po nagkakabara-bara? Sayang lang din ang programa. So, eto lang no, mga karabin natin. Ang masasabi ko lang po dito kay Chua, ano ba ang ano mo? Ano ba ang mandato mo bilang isang opisyal ng bansa? Di ba? Ikaw ay representative, House of Representative. Nasa ano kayo? Nasa legislative branch po kayo. So, gumawa po kayo ng batas, no? Diyan sa sinasabi mo, then pagbutuhan kung i-implement ba yan o hindi. Kaso kung ang ibig mong sabihin na ikaw ang mag-i-implement, no? Kasama ka sa mag-i-implement like na ginawa mo na barangay hall, di ba? Bakit ka ba Bakit ka ba dada dyan sa flood control na yan? Hindi sa bagay. Mabibisto na ba kayo? Kaya eto ngayon, todo-todo na ang inyong pagdepensa dito sa flood control na ito. Di ba? Sa bagay, magkakabistuhan na yata mga kababayan. Magkakabistuhan na yata. Kaya itong mga hinayutak na ito ay todo-todo na po sa pagtatanggol, di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po about po kay Chua. Eto naman si Yorme mga karibin natin, pumalag din. Ano naman itong sinasabi dito ni Yorme? Sabi naman po ni Yorme Isko Moreno mga kababayan, kapag kasi sa lokal may pananagutan sa taong bayan. Tama naman. Anong sinasabi dito ni Chua na dapat kapag hindi national government ang mag-implement niyan, magkakaroon din tayo ng problema. Bakit? Hindi na ba kayo magkakapera kapag nandun lang sa local government, sa LGU na ang mag-implement ng flood control project at hindi na dadaan sa mga tunggurista? Diba? Kawawa naman pala si Chua mga kababayan. Hindi na magkakapera sa flood control project kasi plano pong ipapunta na lang sa LGU direkta yung mga flood control project na yan. Nako po, kawawa na, magkakabistuhan na po dito mga karibyo natin. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? At eto, pag-usapan pa rin natin si Chua kasi nanggigigil tayo kay Chua. Eto nga mga karibyo natin, isa pa. Sabi naman po dito ni Chua mga kababayan, with the decision, the Filipino people were ultimately deprived of their right to due process. Iginiit ni Manila 3rd District Representative Jewel Chua na hindi lamang kay Vice President Sara Duterte nalabag ang due process sa pagdeklara ng Korte Suprema na ang constitutional ang impeachment complaint. Ayon sa kanya, nilabag din ng desisyon ang due process ng mga Pilipino ng House of Representatives at maging ng impeachment court. Due process also denied to the judges of the impeachment court because they were denied the opportunity to hear and consider the evidence of the House of Representatives. Ay nako. Talagang ginagamit po talaga nila yung taong bayan, no? Para sa pansarili nilang interes. Wala naman pakialam ang taong bayan dyan. Anong due process ng taong bayan ang sinasabi mo? Kaya nga
Kaya nga question kayo ng Supreme Court at ganun po ang naging desisyon ng Supreme Court kasi kayo po mismo dyan sa House of Representatives, hindi nyo po sinunod ang due process. Diba? Hindi nyo po sinunod. Nakaapat po kayong impeachment complaint. Diba? Dapat yung unang impeachment complaint pa lang, inasikaso nyo pero pinatagal nyo ng pinatagal. Due process ba yon? Huwag nyo sabihin yan ang due process. Diba? Chua. O mukhang wala rin sa hulog itong si Chua, mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. Bistado na sila Diba? Bistado na sila doon sa ginawa nila. Sasalip pa ninyo ang taong bayan. Kayo-kayo lang naman ang gumagawa ng kalokohan dyan. Ito pa mga kaubayan, pasadahan din po natin itong si Trillanes. Nako, ayaw ko na sanang i-share ito pero ito. I-share na rin natin itong si Trillanes, mga kaubayan. Sabi po dito, teka lang. Teka lang nabaliktad. Ito si Trillanes, gusto pang maging presidente itong si Risa Hontiveros. Ayaw naman Teka lang Ayan mga kaubayan. Hontiveros pinili ni Trillanes para maging susunod na presidente ng Pilipinas. Kalokohan to. Bakit ikaw Trillanes ang pipili na maging presidente si Hontiveros? Hindi ka nga nanalo sa Caloocan bilang mayor tapos ngayon sasabihin mo, sige ikaw ang maging presidente. Nako po talaga napakalakas talaga ng tama ni Trillanes, mga karibyo natin. Napakalakas ng tama. Iisipin mo, siya ang nagdesisyon para maging susunod na presidente ng Pilipinas, si Risa Hontiveros. Wala na tayong magagawa niyan. Yan po ang opinion ni Trillanes. Hayaan na po natin yan. Baka kung mamaya, pag pinatulan pa natin yan, mamaya may masamang mangyari kay Trillanes. Bumigay na itong si Trillanes. Nako, pagbigyan na lang po natin si Trillanes ngayon, mga kaubayan. Hayaan na po natin yan. Kung nasa tamang pag-iisip. Pa ba ito si Trillanes? Anyway, eto President Bongbong Marcos Jr., mga karibin natin, eto ang balita. Sabi po dito, President or Marcos improved trials rating due to visibility working ethic. Nako, dahil sa pagtatrabaho ni President Bong, pinapakitang siya nakikita na nagtatrabaho si President Bongbong Marcos Jr. kaya tumaas ang kanyang trust rating. Alin pa ang pagtatrabaho? Yung naging teacher siya, di ba? Naging engineer, naging inspector sa tunnel, di ba? Yung di ba may in-inspect siya yung tulay? Mukhang engineer siya doon di ba mga kababayan? So yun pala ang nagpataas ng ratings ni President Bongbong Marcos Jr. Ang tanong, anong trinabaho ni President Bongbong Marcos Jr. na talagang naramdaman ng taong bayan, yung talagang ramdam ng taong bayan, ay yung kanyang trinabaho. Nagtrabaho siya yung talagang pag sinabi mong eto, masasabi mo talagang President Bongbong Marcos yan. Diba? Wala naman Ano ba? Ang naaalala lang ng taong bayan ang mahal ng bigas. President Bongbong Marcos yan. Okay? Napakamahal ng mga bilihin. President Bongbong Marcos yan. Maraming kriminalidad. President Bongbong Marcos yan. Droga. President Bongbong Marcos yan. Di ba? Yun po kasi ang naaalala. What I'm trying to point out dito, mga kababayan, kung talagang may trinabaho po si President Bongbong Marcos Jr., dapat naaalala po siya ng taong bayan kung ano man yung ginagawa niya. Isang pag nakita mo, talagang masabi mong, President Bongbong Marcos to. Diba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po.
Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, matindi ho ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Naku po, grabe hong bangayan na nangyayari ngayon. Dinaig pa ho yung pautot ni Torre. Ito, mas matinding bangayan to. Ako, natutuwa ako dito kasi basta papaliwanag ko sa inyo kung bakit nakakatuwa ho ito. Kasi ngayong araw na ito, maraming nangyari. Pero ito sa akin ang feeling kong highlight nito Yung sinabi ni Escudero na ang impeachment finis na. Kalas, sabi nga ng mga Arabo, kalas. Finis na, nga. Pangalawa, aside from that, sinabi niya merong ginagawang parang paninira o demolition job tungkol sa kanya at yan ay nanggagaling sa Kamara. Yun! Di ba? Gago! Kayong mga tamba. Ikaw talaga, alam mo, una mong tinarget si VP Sara Duterte, ngayon naman si Escudero naman, ako talaga, iba ka talaga. Pagka, hindi, alam mo, ito kasi si Tamba, pag ito hindi nasusunod yung gusto niya, para itong spoil brat, pag hindi natutupad yung gusto niya, aawayin niya. Hindi natupad yung tinabla na nga ng Senado yung PI, tinabla pa itong impeachment. Kaya naman, gusto nga, tila gusto ata niyang patanggal sa Senado bilang Senate President itong si Chis Escudero. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi ako yung statistics subscribe. Mag-subscribe. Pero merong demolition job na nagaganap. Naku po, pagkatapos nung finish na yung impeachment demolition job, etong matindi. Hindi ho pumayag si Escudero ng gayong-gayon lang. Alam mo, ginawa. Siyempre, bilang Senate President, nabla pa itong impeachment. Kaya naman, gusto nga, tila gusto ata niyang patanggal sa Senado bilang Senate President itong si Chis Escudero. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po. Alam nyo, ito na nga, pag-usapan na po natin. Kaya sabi di umano ni Escudero, merong demolition job na nagaganap. Naku po, pagkatapos nung finish na yung impeachment demolition job, etong matindi. Hindi ho pumayag si Escudero ng gayong-gayon lang. Alam mo, ginawa. Siyempre, bilang Senate President, decision mo yung mga chairmanship. Even if sabihin na natin, dinonominate yan, binigay niya kay Marcoleta yung chairmanship. Ayun, grabe na, Blue Ribbon Committee. Ano ba yung Blue Ribbon Committee? Ito po yung nag-iimbestiga sa mga ulul at mga gunggong at mga tarantadong government official. Partikular na yung mga gahama, mga buhaya. Ang Blue Ribbon Committee ang nag-iimbestiga dyan, di ba? So, alam na natin. So yan mga kababayan, abangan po natin kung ano mangyayari dito sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. At etong bangayan, itong hindi pagkakasundo ng Senado at ng Kamara. Syempre, alam naman po natin kung ano pong dahilan kasi nga po hindi nabigo po. Nabigo si Tambaluslos na impeach Vice President Sara Duterte dahil na rin po sa mga ipinakitang aksyon ni Senate President Chis Escudero. Ngayon mga kababayan, si Senate President Chis Escudero pa rin ang Senate President. Malamang sa malamang ay walang mangyari dyan sa impeachment na yan. So kaya ngayon, itong si Tambaluslos mga karibyo natin, pinaplano, di umano, sabi nga ni Sir Banat Bay, di umano na patalsikin itong si Senate President Chis Escudero bilang Senate President. Pero hindi po sila nagtagumpay mga kababayan sapagkat siya pa rin po ang naging Senate President. Yan, good news po yan. Ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga karibyo natin? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.